Magandang oras mga kababayan, mga ka-Good News Daily TV. Merong balita kahapon na umani ng napakaraming reaksyon sa Mutsari. Ito ang tungkol sa pahayag ni BP Sara na ang ICC daw, International Criminal Court, ay tuta daw ni Trillanes at ni PBBM. Paano ba nangyaring tuta? Kahit nga si Donald Trump ay tinitira nila at saka si Netanyahu. Paano maging tuta ng isang maliit lang na Pilipino ang ICC? ICC yan eh. Kaya diyan pa mismo sa ganyang pananalita na tuta ni Trillanes at PBBM ang ICC ay parang hindi ka panipaniwala. Ang maniniwala niyan ay talagang mababa lang ang IQ na klaseng tao. Kahit nga mga presidente sa Africa ay nakukulong dahil sa ICC. At isa pa, ang kaso ni Digong sa ICC ay 2016 pa. Hindi pa presidente si PBBM noon, ay may kaso na talaga siya. At ito pa, meron pang isang payag si BP Sara na rampant daw sa Pilipinas ang itong parang ordinaryo lang daw itong killings. Kung saan pwede daw magbayad ng 5,000 lang, ay pwede niyang ipabaril ang kanyang gustong ipabaril. Grabe naman, 5,000 lang. Hindi naman ganun. Noon pa siguro yan, noong panahon ng mga kupong-kupong. Ngayon hindi na nasa 50,000 to yung tukhang nga 5,000 yung yung tinutukhang na mga rugby boys, 5,000,000 ang i-award sa mga pulis. Yun ay utos ni Digong. At kapag malaking isda ang mabaril, matukhang ay 1,000,000. At kung medyo big time pusher ay 100,000. Kaya nagiging bounty hunting ang panahon na yun At hindi yun binabayaran ng 5,000 lang. Merong doon, parang taripa na ito busabos lang, 5,000 lang yan. Ito ay pinanser, 200,000. Ito yung may-ari ng pabrika ng shabu, 1,000,000. Ganon yun Kaya walang ibang masisi sa tukhangan na yun kundi ang utos ng kanyang ama na ipatukhang. Meron ngang mga kumplitong listahan yun Merong kumplitong listahan ang administrasyon kung sino ang itutukhang from the barangay to the Metro Manila. So ito na, pakinggan na natin itong mga sinasabi ni BP Sara. Talagang tataas ang kilay nyo dito, mga ka-Good News. Ito ang video. How do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC? Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. This was Vice President Sara Duterte's tirades against President Ferdinand Marcos Jr. in a recent rally of her supporters in The Hague, where her father, former President Rodrigo Duterte, is detained. In the same July 29 protest, Duterte also claimed that President Marcos Jr., Senator Antonio Trillanes, and the International Criminal Court colluded to arrest her father, who is now facing charges of crimes against humanity before the International Tribunal over his controversial drug war. Duterte decried how the ICC has been allegedly using her father as its poster boy, adding that it is unjust to attribute all extrajudicial killings in the Philippines to the former administration's campaign against illegal drugs. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. So how can they say now that all the victims there are victims of the drug war that is supposed to be a crime against humanity? Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. The palace says it is unreasonable for Duterte to pin the blame on the current administration.
Ang kaso na naisampa kay dating Pangulong Duterte ay noong taong pang 2017. Habang ang Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang. Hindi ito kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. 51-year-old. Castro also questioned Duterte's claim that a hitman in the Philippines can be hired for as low as 5,000 pesos. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay bawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Bakit kaya hindi ito nasawata? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit. Alright, so anong masasabi nyo dito mga ka-Good News Daily TV sa mga paratang ni BP Sara na ang ICC daw na isa sa pinakamalaking institusyon sa buong mundo, hindi lang institusyon kundi criminal court ng buong mundo. Kahit nga si Trump ay tinatarget nila si Netanyahu, si Putin na mga superpower presidents. Si Digong, ano lang ba naman si Digong sa buong mundo? Presidente ba yan ng superpower na bansa? Kaya kayang hulihin ng ICC si Digong kasi nga kahit si Netanyahu ay nagtago ngayon sa Amerika dahil sa warrant of arrest niya galing sa ICC. Kaya nga si Trump ay gustong buwagin ang ICC dahil isa rin si Trump sa mayroong warrant of arrest. Kaya kung ako kay BP Sara, maghintay na lang ako na mabuwag yung ICC ni Trump. Dapat masaya sila kay Trump. Dahil makalabas si Digong kapag nabuwag ni Trump sa taon na ito ang ICC. Yun na lang sana ang ipagdasal. Hindi na yung gagawa-gawa pa ng mga kwento na tuta daw ang ICC. Paano ba nagiging tuta? Sino ba si Trillanes na magiging amo ng ICC? Yan ang unang isipin natin mga DDS. Sino ba si Trillanes na magiging amo ng ICC? Okay, so pag-comment sa ating comment section sa inyong masasabi tungkol sa viral na balitang ito. Ako'y magpapaalam na ingat ang lahat at maraming salamat.